Like this. Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's speak for me? Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's speak for me? It is time He will make it happen. It is time He will grant your heart's desire. It is time, with His grace and power, anything is possible. It is time. Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's need for me? It is time He'll make it happen. It is time He'll grant your heart's desire. It is time, with His grace and power, anything is possible. It is time. It is time He'll make it happen. It is time to grant your heart's desires. It is time, with His grace and power, anything is possible. It is time. Anything is possible. It is time. Anything is possible. It is time. Good morning, morning, Jesus. Jesus. Hallelujah. Yan. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, Brother Boy, kumusta po ang inyong gising? Maganda naman. Lagi maganda naman. pa. Masaya. Masaya? Masigla. Ang tulog po ninyo maganda rin. Pagka may lesson. Oo nga, Brother Boy. Lalo na yung ating tatalakayin ngayon para sa ano? Para sa matatanda. Tanda. Purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Una po sa lahat, binabati po natin ang ating mga kapatiran na patuloy pong nakikinig sa ating gawain, sa ating JMJ. Alam ko po na Brother Boy, napakaganda ho ng malamig ngayon, di ba, Brother Boy? Umuulan-ulan. Amen. Kaya masarap ang tulog, masarap din ang gising. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Muli po, salamat sa ating Panginoon sa umagang ito at alam ko po na ito yung oras na, ano bang tawag dito, Brother Boy, pinananabikan nating lahat. Amen. Siyempre, ang mapapakinggan natin dito, mga salita na manggagaling sa Panginoon. Kaya muli po, binabati natin yung ating mga kapatid dyan po sa iba't ibang lugar. Alam na po natin yung ating mga tagapakinig. Higit po sa lahat, yung ating mga kapatid dyan sa ibang bansa, na alam ko po na talaga namang sila yan na nakikinig sa ating gawain na ito. Brother Boy, sige po, mag-pray muna po tayo, Brother Boy. Thank you, Lord. Hallelujah. Aming Ama, kay buti mo po. Salamat po sa katulad ng binabanggit ni Pastor Simple, sa masarap na pagtulog. Ginising mo kami ng maaga, masisigla, at ang isipan ay ibig laging magpuri at magparangal sa iyo. Andito po kami. Salamat po sa
kasabi kang maglingkod, O Lord. Tuwang-tuwa po kami, O Lord, pagka kami iyong itinatawag. At gawin mo po ang nais mo sa umagang ito, O Lord. Marami po kaming preparasyon. Basbasan mo po, O Lord. Kung hindi sa kapangyarihan mo, mawawalan po ng kabuluhan ng lahat ng ito. Sa iyo po ang kapangyarihan, kadakilaan, sa iyo po ang pagtatagumpay, sapagkat ikaw po ang hari naming lahat, O Lord. Kaya sa iyo po iniaalay namin ang lahat ng ito. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. Yan, marami na tayo, Brother Boy, na mga kapatid na na nakasubaybay sa atin. Ilan na ngayon sila dito? Sa akin, kulang-kulang na 100, Brother Boy. Kulang-kulang na 100. Yan, kulang ho ng mga mahigit na faithful. kalahati. Mga faithful. faithful believers. Yan, purihin ang ating Panginoon. Sino po ba yung una sa akin dito? Sister Auring, naandito, Brother Boy. Sino pa? Sina Sister Rose Iwata. Yan po ang mga nauna po dito sa aking cellphone. At ano pa po? Sino pa yung mga kapatiran natin? Yan pong mga tagariyan sa si Sister Los Biminda Lopez ko. Yan, taga saan ba ito, Brother Boy? Si Sister Minda ito, di ba? Sa Paco. Yan, purihin ang ating Panginoon. Salamat po doon sa mga kapatiran natin. Alam nyo, yung pakikinig ho ng ganitong gawain, talaga pong yan, ang laki pong pagpapala sa ating lahat. Alam nyo, doon sa mga pinupuntahan namin, Brother Boy, na prayer meeting, doon sa may bandang Lemery, sila naman po, hindi naman ho araw-araw na nakakapakinig. Pero, yung bang pagka napanahon na meron silang signal, tuwan-tuwa sila na makinig. Amen. Kaya, talagang yung ating ginagawa na ganito, ang daming pinagpapala ng ating Panginoon. Higit po sa lahat, natatandaan ko rin po yung aking mga kapatid dyan po sa may parte rin, Brother Boy ng Rizal. Sa kanila talaga namang walang signal sa kanila eh. Pero ngayon naman, thank you Lord, at nakakapunta naman si na Minister Jeff. Kasama yung mga tropa ng Taga-East, sina Sister, sina Nanay Peli. Kaya ang daming pamamaraan talaga ginagawa ni Lord para marating yung mga mahal natin sa buhay. Thank you Lord. Ngayon po, sa umagang ito, meron po tayong yung ating memory verse sa umagang ito. At ito po ay matatagpuan dito po sa unang Timoteo, 1 Timothy 3:16. Ang sabi po dito, and without controversy, great is the mystery of goodness. Godliness. Tingnan nyo God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the word, received up in glory. Diba? Brother, may kabisado ba ninyo sa Tagalog yan? Ang ganda rin yun sa Tagalog eh. Napakahiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatotohanan ng Espiritu Santo, nakita ng mga anghel, ipinahayag sa buong sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Amen. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda pala, Brother Boy, sa Tagalog. Pwede, Memorize na isa-isahin mo lang. memorize. Lahat blessing yan. Ulit nga po, ulit, Brother Ang mahalaga, Boy. Ganda eh. makita mo na yung pagka-Diyos ng Panginoon, mula sa pagka-Diyos ay naging tao para sa ating lahat yun. Grabe. At maraming patotoo. Amen. Yan po, tayo na po yung mga witness ngayon ng ginagamit ngayon ni Lord. Di ba? Yung mga natutunan natin sa pamamagitan ng mga ginamit ni Lord. Di ba? Tayo na ngayon eh. Amen, Yung ating amen. patotoo. Thank you, Lord. Sige po, sa umagang ito, bago ho tayo magpatuloy doon sa ating pag-aaral, ay meron ho muna kaming iiwanan na katanungan sa atin sa umagang ito. Ang katanungan po natin sa umagang ito ay bilang mga, ano ba, Brother Boy sa Tagalog yun? Bilang mga gumulang na sa pananampalataya. Amen. Ano yung pamamaraan natin, paano natin nadadala yung ating mga mahal sa buhay sa Panginoon? Uulitin ko po. Bilang mga gumulang na sa pananampalataya, paano ang pamamaraan natin, paano natin nadadala yung ating mga mahal sa buhay sa Panginoon? Iyan po yung ating katanungan. Mga kapatid, pwede po kayong sumagot. Purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, at napakabuti po sa atin ni Lord. Alam nyo, talagang
Yung life verse po ng ating community sa 2 Timothy 2:2. Sabi nga doon, yung mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ay ituturo mo sa mga tao na mapapagkatiwala ang magturo naman sa iba. Kaya alam niyo ba kung bakit patuloy tayong dumadami? Yun po, simple yung mga napapakinggan po natin dito na ibabahagi natin. Di ba, natatanda ako nga ho hindi ko nakakalimutan yung nabasa ko sa Facebook noong mag-lockdown. Alam niyo ba, tuwan-tuwa daw po yung kaaway. Sabi ng kaaway, naku, salamat, nalimitahan ko rin yung mga manggagawa para, di ba, humahayo yung mga manggagawa. Sabi ng kaaway, nalimitahan ko rin yung mga manggagawa para i-preach ang Word of God. Pero hindi niya alam, noong tayo ay anong nangyari naman tayo ay mag-online na ganito, lalong naipahayag ang mabuting balita. Amen. Hindi po nahadlangan. Sa totoo po, buong mundo nga po Kahit nga po yung buong, sa ibang bansa, nararating. Kaya, ibig sabihin, maipapahayag at maipapahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi ho pwedeng mahadlangan yan. Kaya nga, yun po yung gawain natin ngayon na patuloy na ibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon po, Brother Boy, dadako na po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ang ating nung teksto sa umagang ito ay matatagpuan po dito sa Unang Pedro. Dito po sa Unang Pedro, Kabanatang 5, basahin ko po dito sa mga talatang 1 hanggang 4. Ang pamagat po dito ay ang kawan ng Diyos. Sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pangsariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ito po yung mabuting balita ng Panginoon. Napakaganda na talagang yung mga napag-aaralan natin mga kapatid, ito po yung ang gusto talagang mangyari ng Panginoon sa ating buhay. Yung ating mga, brother boy, di ba yung ating mga na ibabahagi, tayo muna yung unang gumawa. Ibig sabihin, nakikita sa atin. At salamat po doon sa mga paalaala ng Word of God. At sabi nga, ang salita naman ng Panginoon sa 2 Timothy 3:16, ito po ay nagtuturo sa ating lahat. Kaya ngayon po sa umagang ito nga pong pag-aaral natin ay pinamagatan ko nga pong Stewardship of the Flock. Alam po naman natin na kapag sinabi ho nating stewardship ay pangangasiwa o pamamahala. At ito nga po, nakita ko po, hinati ko po sa 3 bagay itong ating pag-aaral sa umagang ito. Unang-una, the elders of the church. Sabi nga po, ay tinawag po ni Peter ang mga elders. Matatandang namumuno bilang kapwa matandang pinuno. Ibig sabihin, ito yung mga co-elders. Ano po yan? Nagsimula ang elders in the church nung panahon ni Moises. Doon po sa Numbers 11:16-30. Kung yun natatandaan doon, di ba si Moises po, ang daming lumalapit sa kanya Lahat po ng mga taong may daladalang usapin, sa kanya ho pumupunta. Buti na lang ho, nakita po ng kanyang bianan brother boy na si Jethro, di ba? Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Sabi niya, hirap ka na. Sabi niya, ganito ang gawin mo. Pumili ka ng mga elders para merong, anong tawag dito? Merong i-assign mo sa kanya-kanyang gawain. Di ba yun? Di ba? Katulad ngayon ng ginagawa natin sa atin, sa community natin. Meron tayong kanya-kanyang di ba? Kanya-kanya tayong gawain. Ibig sabihin, kasali talaga yun yung po pinakita. Sabi pa dito, 70 elders were set apart at binigyan po ito ng kaloob ng Espiritu ng Diyos na maging kagaya ni Moises sa pamumuno sa mga Israelita. Ay simple, totoo naman po na yung pagpili naman doon, hindi rin naman basta pinili.
Di ba? Talagang si Lord naman talaga ang nagtuturo din yan. At ano pa ang nakapaloob po dyan? Elders become a permanent feature of Jewish life. Sila ay natuguriang friends of the prophet sa 2 Kings 6:32, advisor of the kings sa 1 King 20 verse 8, 21 verse 11 po. Sa Ezra 10 verse 8, ito po yung administers affairs of the nation. At sa Deuteronomy 25:7, yung dispense justice to the people. Natatandaan ko po nung nakaraang Friday, doon sa outreach namin sa Kalaka, ay nabanggahan nga ho ako, Brother Boy, ng motor. Ang dami yung mga taong pumunta doon sa kalsada. Kaya lang ho, sabi nga nung mga tao, simple hindi naman sila umiimik kung anong gagawin namin. Hindi naman ho umiimik yung nakabangga sa akin. Alam nyo, buti na lang may nagsalita. Alam nyo kung anong sabi? O sige, ganito na lang. Doon na lang kayo magpunta sa barangay. Kaya alam nyo po, naayos. Nung pag-usapan sa barangay, naayos. Kaya di ba ganun din yung mga elders, sabi nga dito, sila yung dispense justice to the people. Sila ba yung nag-aayos ng lahat? Di ba yung po yung mga elders na binabanggit po dyan. Sabi dyan, elders were administrators of the synagogue noong mga panahon po nila. At salamat sa ating Panginoon at yun nga po, nakikita po natin ang kahalaga. Yung pangalawa, yung Christian eldership. In a Christian church, eldership, it is basic office. Sa Acts 6, nakikita naman po natin doon, yung kung paano pinili, di ba, yung mga elders. At yan po, in-order po yan, in-ordain ni Pablo. Ang mga bawat, sa mga community, di ba? Hindi naman kay Pablo. Di ba, yung pagtawag niya doon sa mga mamumuno na katulong niya, di ba? Ginamit po niya yon. Kaya nga doon sa Titus 1 verse 5, inatasan ni Pablo si Tito upang pumili ng mga matatanda sa iglesia. Sa church sa Ephesus, ipinakita ni Pablo na ang mga elders ay overseers of the flock of God. Diba? Kaya, ano po yan ganoon na lamang po yung mga paggalang natin doon sa mga itinalaga ng ating Panginoon. Na sa panahon natin ngayon ay alam naman po natin na yan ay mga pinili ng ating Panginoon. Yung pangatlo po na nakita ko dito yung the office of eldership. Ang katungkulan ng mga matatanda sa iglesia. Sabi nga po ay Christian elders are leaders of the church leading people to the true faith in Christ. At yan po ay ginamit ng ating Panginoon para i-lead nila yung mga tao sa ating Panginoon, gawin yung mga ipinapagawa ni Lord. They are shepherd to lead the sheep and not to drive them away. Diba? Ibig sabihin, hindi lang para doon sa sarili. At dito po, sa nakita ko pong pag-aaral natin sa umagang ito, meron ho akong mga ilang command dito to command to the elders in the church. Doon po sa mga talatang 2 hanggang 3. Una, sabi nga po dito, feed the flock of God. Ano ang sabi po doon? Pakanin daw natin yung tupa ng Diyos. Doon po sa John 21:17, ang nakalagay po doon ay pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Diba? Kaya anong sabi sa kanya? Diba sagot ni Juan? Opo. Ni Pedro, sabi sa kanya, sige kung ganon, pakanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, yun ang command ng Panginoon sa isang namumuno. Ang sabi diyan ay pakanin mo yung aking mga tupa. Sabi pa nga dito, nurturing with the spiritual things of God, giving spiritual food. Sa Jeremiah 3:15, sabi po dyan, bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin. Alin nyo po sa panahon natin ngayon, salamat doon sa mga ginagamit ng Panginoon para tayo ay maturuan. Yung parang kahapon nga po, meron niya akong naiutos si Pastor Alex, sabi niya, may exam na ganito yung ating mga kamanggagawa. Tapos at ang nakita ko rin doon, yung isang sabi doon yung ibinigay pong assignment doon sa ating mga kapatiran, yung Matthew 1 hanggang 28. Tapos
Sabi, tanungin daw sila kung ano yung kanilang natutunan. Alam niyo po, nung ibigay sa akin, binasa ko rin. Simple mahirap naman, Brother Boy, yung pag tinanong ako, anong natutunan mo, Pastor? Wala naman akong nabasa. Kaya alam niyo po, inaral ko rin. Alam niyo po, thank you, Lord. Sabi ko sa kanila, alam niyo, natutunan ko po doon, yung ginagawa ni Pastor Alex, yung sa discipleship. Diba? Ano nga ba yung discipleship? Sabi nga doon ang discipleship, ito daw po ay lifelong process. Ibig sabihin, no, hindi pala natatapos to. Di ba walang katapusan ito? Di ba yung halimbawa, yung pag-aaral sa yung academic, pag nursery, di ba? Elementary, high school, college, natatapos eh. Pero yung pag-aaral pala natin, wala palang tapos dito. Kaya nga naisir ko sa kanila, alam nyo ba, kasama dyan sa ating mga discipleship, yung bawat isa para tayo lumago. Kaya sabi ko nga sa kanila, nai-example ko rin, na talagang simple sa ganitong kalipunan natin, mananampalataya, ang paglago, kasama mo rin yung kapatiran mo. Di ba? Pag may nagko-correct sa'yo, tanggapin mo, paglago yun. Di ba? Ibig sabihin, no? Kasama yun. Di ba? Sa ating paglago, sa ating spiritual. Kaya yun po yung unang-unang command. Sabi diyan, feed the flock of God. Pangalawa, take oversight of the flock of God. Ano po ito? Yung sinasabing watchman, giving warning and leading the flock to the right path. Hindi lamang titingnan, di ba minsan? Titingnan na, ay nahulog na. Nakatingin lang, hindi lang ganun, Brother Boy, ha? Yung palang isang titingnan mo rin, baka mapapahamak na pala, di ba? Ganun yun eh. Yung isa palang, kaya nga yung command sa isang elder, titingnan mo rin, hindi lang titingnan mo pag nahulog na. Yung bang papunta pa lang, dapat alam mo na eh. Di ba parang natatanda ako, meron din kami isang pinuntahang outreach. Alam nyo po, pagdating ho namin doon, minaon na sa amin, Brother Boy. Minaon na. Tapos bago-bago pa naman kami. Pero alam nyo po, nakakatuwa si Lord. Nagpapadala siya ng mga tao na na para yung bang maging katuwang mo talaga. Alam nyo po, biglang merong yung kasamahan nating manggagawa, biglang tumayo. Siya po yung MC eh. Binanggit niya yung Romans 15:20 na ang sabi doon, alam mo, sa totoo lang, marami rin akong ganito. Marami rin ako, kaya lang nung mabasa ko itong Romans 15:20 na ang sabi, doon ka mangaral sa sa napangaralan na ng iba. Alam niyo po, sabi doon, nung mga sumunod do, Brother Boy, alam niyo, hindi na nagpunta. Yung word of God eh. Ibig sabihin, talagang, di ba sa panahon natin ngayon, nakakatuwa yung ginagawa ni Lord. May mga ginagamit ng Panginoon para talagang ituro sa atin ang tama. Kaya ang sabi nga dito, yung giving, warning, and leading to the flock. The right path. Di ba? Ito yung, sabi nga, yung ginagawa natin na tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pangatlo po, na kumandyan. Diyan po sa ating binasa sa verse 2-3 ng 1 Peter 5. Ang sabi diyan, serve God and His flock willingly. Ang sabi diyan, tayo daw po maglingkod ng yung Brother Boy, na hindi ng willing. Ibig sabihin ng masaya. Ng hindi napipilitan lamang. Diba? Ibig sabihin, pagka naglilingkod ng hindi napipilitan lamang, di ba nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin? Kaya nga po, ang sabi doon sa Colossus 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong nang magaan sa kalooban na waring hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Hindi po ba? Yun ang sikreto talaga. Para yung lahat ng gawain natin, magawa natin ng may kagaanan, kahit malayo, di ba? Ibig sabihin, magagampanan natin yan ng may kagalakan sa ating Panginoon Ibig sabihin, sa buhay natin ngayon, nakakatuwa yung bang, parang natatandaan ko, Brother Boy, natatandaan ba ninyo nung tayo may outreach sa Bohol? Di ba nung tayo mag-meeting? Yung pag-a-assign doon, bunutan. Natatandaan ba niyo yun? Doon lang ako nakakita na nag-raffle na Di ba pag nagra-raffle ang tao, sana ako. Di ba nung tayo mag-raffle noon sa Bohol? Tahimik lahat. Di ba? Kakaibang raffle. Di ba? Hindi, di ba pag nagra-raffle tayo, sanay ako. O di kaya, doon na lang ako sa major. Di ba? Pero nung tayo mag-raffle, tahimik lang tayo lahat. Meron pa na Brother Boy na ganung raffle
Natahimik lang. Ibig sabihin, no, pero salamat sa ating Panginoon. At talaga, kaya nga po ang sabi dito, tinan nyo ha? Pag natawag, masaya pa rin. Yeah, kaya sabi niya, pangalagaan ang tupa. Yung mga iniaata sa atin. Kaya pag sinabing willingly, buong puso, nagagalak sa gawain. Di po ba? Siyempre, hindi naman talaga madali, Brother Boy eh. Pero salamat sa ating Panginoon. At yun niya, talagang ang Panginoon naman, nagtuturo sa atin yan para yung pag sa lahat ng gawain natin, maging masaya tayo. Ano po yung pang-apat dito? Serve with a ready mind. Pag sinabing with a ready mind, nauunawaan mo ang tungkulin o gawain na iniaata sa iyo. Yung pang-aware ka doon sa mga nagaganap sa buhay. Parang tayo, di ba, sa buhay natin, sa panahon natin ngayon, di ba, alam naman natin, lahat naman po yung nadaanan natin yan, na bilang mga manggagawa na pag nagpunta dito, ako nung magpunta dito, Brother Boy, hindi naman agad sumama sa prayer meeting eh. 'Di ba? Ibig sabihin, no, tuturuan muna tayo ni Lord ng bilang manggagawa, ituturo muna sa atin yung yung lahat ng bagay para hindi lang muna pagpipreach. Ibig sabihin, ituturo muna sa atin ni Lord yung lahat ng bagay para madali na lang ho yung mag-preach eh. Magtuturo ka lang ng Ang mahirap po yung mga kasama diyan, yung pag nasa isang bahay ka, na halimbawa may sa bahay ka pumunta, ikaw ba dapat alam mo na pagka ikaw ay tumutulog sa isang bahay, hindi ikaw yung tanghaling gumising. Dapat ikaw yung naunang gumising. Dapat ikaw yung, kung makakagawang maglinis, ikaw ang naglilinis, di ba? Ganun eh. Lahat ituturo ng Panginoon yan eh. Kaya tayo ngayon, dahil naturuan dito, kasama yung training dito natin, yung po, kaya kahit saan tayo magpunta ngayon, alam natin yung ginagawa natin. Di po ba? Ibig sabihin, alam natin na pag sa gawain kay Lord, hindi lang kaya nga dito tayo sa Comfy Brother Boy, lahat all around tayo eh. Di ba? Pwede natin gawin lahat dito. Hindi lang nagpipreach. Lahat gagawin mo. Kung kinakailang ikaw ay magwalis, maglinis ng CR, lahat gagawin po. Kaya nga sabi dyan, serve with a ready mind. Yung paglilingkod natin, pag sinabing ready, lahat talaga kasala po yan. At yung panglima po, do not be lords over God's flock. Sabi diyan, hindi Panginoon ng kawan, kundi hindi leaders, kundi ito ay tagapanguna upang dalhin ang mga tupa tungo sa Diyos. Yun po, kaya nga yung tanong natin kanina, Brother Boy, ay paano mo nadadala yung ating mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. Ako natatandaan ko, Brother Boy, noong, di ba, nung kami pinakatira sa Cavite, yung sasakyan ho namin natin ginagamit na sa Comfy, yung Piera. Ako po yung kinakargahan, Brother Boy, ng instrumento sa quad. 2 hakot po yun. Aalis kami ng mga 4:30 o 5. Alam nyo, yung mga anak ko nasanay na. Dahil sabi ko, anak, di bale. Dahil pagka magja-Jollibee naman. Di ba? Ibig sabihin, may mga kapatiran tayo na yung pamamaraan nila para madadala nila yung kanilang mga mahal sa buhay kay Lord. Aakuan nila, pangangakuan nila. O anak, gising kayong maaga ha. Pagkatapos ng fellowship, tayo ay magja-Jollibee, magmamakdo. O bago mag-fellowship, magmamakdo, maggaganito. Ibig sabihin, iba-iba. At ngayon, sabi nga, tayo'y matanda na. Paano nga ba natin dinadala yung ating mga mahal sa buhay sa Panginoon? Ako po, para sa akin, ako muna yung magandang halimbawa. Simpi po, kahit anong gawin natin, dapat tayo muna, Brother Boy, yung mga unguna eh. Diba? Para madala natin yung ating mga mahal sa buhay, tayo muna ang mangunguna sa kanila. Diba? Pangungunahan natin sila na, anak, ganito ang gagawin na. Ganito, ito yung gagawin. Ibig sabihin, sa atin, tayo muna nangunguna. At ang pang-anim po, na sabi din yung command to the elders of the church ay, be example to the flock. Ito na nga po. Kaya nga po tayo, ano po yung pagiging halimbawa dito? Maging halimbawa sa pagsunod sa Diyos. Yan. Siyempre, mahirap namang magsabi na, mga anak ha, attend tayo. Ngayon, kung ikaw naman hindi na-attend, mahirap naman po yun. Diba? Ibig sabihin, ang isang halimbawa para madala natin yung ating mga mahal sa buhay sa Panginoon, tayo muna, sa ating muna nakikita, tayo muna ang maging halimbawa. Unang-una sa pagsunod. Pangalawa, maging halimbawa sa pananampalataya. Sa loob ng ating tahanan, pag may problema kaya,
Tayo kaya mga kapatid yung nangunguna sa kanila, sasabihin natin sa ating mga kasambahay, mga anak, mga kasambahay, nariyan si Lord, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May pangangailangan, sasabihin, kaya ba natin sabihin sa kanila, anak, magtiwala lamang tayo kay Lord, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Diba? Ngayon, sa isang pagka ikaw yung nauuna pang mag-alala, ay hindi po magandang halimbawa ang ganon. Dapat, bilang isang elder, sabi diyan na ikaw yung nangunguna. Una ay halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Pangalawa, halimbawa ng pananampalataya sa Diyos. Pangatlo, halimbawa ng pagmamahal sa Diyos. Pag sinabing pagmamahal sa Diyos, ano ba yon? Ito yung Matthew 6:33. Ano yon? Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin sa lahat ng gagawin, ang Panginoon lagi ang una. 'Di ba? Meron niya akong alam. Natatandaan ko. Ito naman po ay naranasan ko nung ako po ay pag umuuwi ako sa amin, nung binata pa ho ako. Siyempre yun ng mga kabarkada ko, mga nakapag-asawa na ho sila lahat. Ay ako na lang po yung walang asawa, sila po ay may mga anak na. Ngayon, pag umuwi ako sa amin, pag nakikita nila ako, tinatanong nila ako. Sabi nila, sabi niya, kailan ka pa ba nag-aasawa? Tinan mo yung aking anak, malaki na. Ay wala na ako maisagot sa kanila. Sabi ko, tinatanong ko pa kay Lord. Sabi ba naman sa akin, Brother Boy, ano ba naman yan? Pati ba naman pag-aasawa, itatanong pa kay Lord, isa yun na yan. Sa kanila pala, Brother Boy, hindi lahat itatanong. Yan daw pag-aasawa, hindi na kay Lord. Sipi, ikaw na raw magpapasyan yan. Diba? Hindi mo na raw dapat itanong pa kay Lord. Pero sa atin naman na nampalataya, lahat ng gagawin natin. Dapat lahat kay Lord. Ayun nga po ang pinakamatindi. Diba? Yung pag-aasawa, pagka hindi mo na itanong kay Lord, baka lahat ng ayaw mo, siyang mapunta sa iyo. Ano ba yung ayaw mong katabi? Yung mga naghihilik. Ay baka pagka ikaw ay hindi mo ipinag-pray kay Lord, lahat ng mapasit. Ibig sabihin, yun ang... Ako, Pastor, tinanggap ko na in John 3:27. Tinanggap na ninyo? Tinanggap ko na lahat ng bagay, pati asawa, bigay sa iyo ng Diyos. Yan. Wala sa iyo. Kala ko tinanggap nyo naghihilik eh. Yan. Totoo po yan. Talaga namang yun po sinasabi ng Word of God na sa panahon natin ngayon, talagang yung pagtanggap, salamat sa Panginoon. Kaya mahalaga talaga. At yung panghuli po, halimbawa ng mabuting gawa, kaisipan at sinasalita. Yung po, sa panahon natin ngayon, ayun nga, lagi po natin binabanggit na tayo bilang mga mananampalataya, kaya nga yung payo kay Timoteo, maging halimbawa ka sa kilos, sa pananalita, at sa gawa. At yung po, sa awa at grasya naman po ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin, nagagawa ng perfect, nagkakamali, pero madali, Brother Boy, makabalik kay Lord eh. Diba? Pag nagkakamali, diba, ang maganda lang, tatanggapin mo, Lord, sorry po, medyo bumigay na naman ako, nagkamali po, diba? Laging buhay ang 1 John 1:9. Yan. Na ang sabi nga, pagka lumapit kay Lord, laging laging gaganapin talaga ng Panginoon yung kanyang pangako sa atin. Kaya ito po, dito po, uulitin ko po itong 6 na commands sa elders of the church. Una, ang sabi po dito ay feed the flock of God. Pangalawa po ay take oversight of the flock of God. Pangatlo po ay serve God in His flock willingly. Sabi diyan ay paglilingkod kay Lord ng yung bang hindi napipilitan. Serve with ready mind, yung pang laging handa yung kaisipan. At yung panglima ay do not be lords over God's flock. Hindi Panginoon daw, pangangalagaan daw natin sila, hindi para gawin kang Panginoon, kundi maging uliran ng mga pinapastulan natin. At ang panghuli, be example to the flock. Yung bang maging halimbawa tayo. At salamat po sa awa at grasya ng Panginoon na kung sakali man po na minsan ay nagkakamali, nauunawaan po naman ng bawat isa. Sapagkat wala naman pong taong walang perfect na tao. Nagkakamali. Ang kagandahan, kaya nga po ito yung sa buhay natin ngayon, patuloy tayong pinapalakas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng aral ng mga salita ng Panginoon. Kaya hindi po natatapos. Kaya nga kung babalikan natin, binasa natin kanina, sabi nga dyan
namamanig akong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat ang gusto ng Panginoon, sabi diyan ay, yung paglilingkod sa ating Panginoon ng may kagalakan. Kaya yun po, thank you Lord, salamat po sa pagmamahal ng Panginoon. At bilang mga anak niya, patuloy na tayo ay tinuturuan ng kanyang mga salita. At salamat din po, alam nyo, doon sa katanungan natin, Brother Boy, kanina, ang isa kong pwedeng itanong dyan, parang naisip ko rin yung sino ba yung ginamit ng Diyos sa'yo dito? Paano ka napunta dito? Di ba iba-iba? Pero yung po, salamat sa Panginoon at nakita natin kung ano po yung kagandahan ng buhay na ibinibigay sa atin ni Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay dadako muna sa sa ating may birthday. Yan po. Ngayon po ay, ano nga ba ngayon? July, ano nga yung Brother Boy? July 13. Yan po. Ang may birthday po ngayon ay si Sister Apple Insyong. Iyan po ay anak ni Pastor JB na nakatira po dyan sa Ordaneta. At si Brother Derwin Cosme, anak ni Sister Jackie, pamangkin po yan ni Brother Bong. At belated happy anniversary po kay Brother JM at kay Sister Joanne Biscara. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday po sa ating mga kapatid na may kaarawan sa araw na ito. Thank you, Lord. At ngayon po, dumako po tayo sa ating for those who have a YouTube account, you can visit to the youtubecam.com and search. Yan po yung pangalan, Compi Media 4713. Or Compi Media, click the subscribe button. Watch, like, share our videos. Thank you, Lord. Yan, ganito po yung mga hitsura po ng ating makikita dyan. Nakapaloob po dyan lahat, yung ating panran, ano po yan, yung ating mga awit pagsamba, mga nakalagay po dyan, pag binuksan po natin, makikita na po natin lahat yan. At makikita ho natin nung mga panahong yon, mga bata pa ho yung iba. Dati ho, malago pa ho yung buhok ng iba. Ngayon po ay malagong-malago na. Thank you, Lord. Ngayon po, dadako naman po tayo sa ating repeat song na anang title po ay Lagi Kang Naandyan, composed by Sister Jamie Hapin. Dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, kibuti mo, lagi kang maasahan.
Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, kabuti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa aking isipan. O Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakila ang iyong katapatan. Oh Jesus, kabuti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Yan. Thank you, Lord. Salamat, Sister Jamie, sa magandang awitin. Thank you, Lord. Meron po ditong, Sister Chid po ay merong sagot doon sa ating katanungan. Ang sagot po niya ay, na madala natin sa pamamaraan ng pagtitiyaga at makita sa atin ang tamang pamumuhay kay Lord. At kay Sister Sally Gigolon po, ay para sa akin po, dapat po ay maging isang magandang halimbawa sa ating mga pamilya. Bagamat hindi pa po kasama yung aking brother husband, di pa po dumadalo sa gawain, pero alam ko pong sa perfect time ni Lord, magaganap din po ang aking mga panalangin. Yan, totoo po na ito po yung mga kasagutan ng ating mga kapatid na sabi nga, pagka madadala natin yung ating mga mahal sa buhay, kapag tayo ay naging magandang halimbawa para sa kanila. Thank you, Lord. Brother Boy, okay na po. Amen. Habang nagsasalita si Pastor Simple, alala ko tuloy nung mga araw na wala pa ako sa charismatic. Pagka nagpipiesta sa lugar namin, kadalasan ako MC. Kaya lamang, ang pag-MC ko nung araw sa mga piyesta, puro patawa, puro green jokes. Kaya nung ako'y mag-charismatic, nalimutan ko na lahat yun. At totoo lang, hindi ako dumaan sa ano eh. Kaya sabi ko kay Pastor Simple, ikaw na yung sa practical application. Doon na lang ako sa verse 1, yung authority ni Peter. Kasi hindi ako dumaan talaga sa discipleship. Bihira. Ang natatandaan ko lang nakasama ko sa ako'y disciple si Brother Jerry sa Tarlac. Pero bukod doon, wala na akong matandaan eh. Ano kaagad ako, puro nahasa kaagad ako sa, para akong lagi nag-iisa, kaya hindi ako sanay nung makisalamuha. Marami talaga akong kulang, kaya lahat tayo tinuturuan. Sa verse 1, ganito nakasulat.
sa matatandang namamahala sa inyo. Nanawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Tulad ng sabi ni Pastor Simple kanina, parang usapang matanda. Sa mga matatandang namamahala sa inyo, ako'y nananawagan bilang matanda rin katulad. Puro matanda eh. No? Pero alam nyo, ang mga matatanda, yung mga elder, ang ibig sabihin lang naman ng elder, older, matanda. Kaya lamang, hindi lamang sa panahon nila Moises, epektibo ang pagiging yung mga guidance ng mga matatanda. Kundi sa lahat ng panahon, sa lahat ng society, sa lahat ng mga organisasyon, meron talagang tinatawag na mga elder. At marami talagang nagagabayan sa pamamagitan ng kanilang magandang pananaw, yung kanilang experience, yung kanilang mga wise thinking. Amen? Bagamat meron talagang mga matatanda na parang tumandang, parang hindi maganda ang pagtanda. Katulad na binabanggit sa Job 38, verse 8 and 9. Na sa Diyos lang nagmumula ang karunungan. Kaya kapag wala sa Diyos, makukuha mo sa mga matatanda? Kaya kailangan, kay bata, kay matanda, matuto na ng mga salita ni Lord. Amen? Hindi porket matanda, alam na ang meron ng unawa. Hindi porket may edad na, alam na ang tama. Maraming matandang tumandang na walang pinagkatandaan. Kaya salamat na lamang. Tayo binubuhay ni Lord sa liwanag ng kanyang mga salita. Binibigyan tayo ng kakaibang karunungan ng Panginoon. Amen? At sa buong panahon, kinikilala talaga yung kakayahan ng mga matatanda sa pamamagitan ng magaganda nilang payo. Kaya lamang, sa panahon ng Panginoong Jesus, lagi mo maririnig na ang mga pariseyo at ang mga matatanda ng bayan, ang punong saserdote at ang matatanda ng bayan. Parang yung mga matatanda ng bayan, hindi gaanong maganda ang pananaw ng mga Kristiyano, parang napabarkada sa mga punong saserdote, pariseyo, eskriba, kaya tuloy nagkaroon ng hindi magandang konotasyon. Kaya kapag narinig ng matanda, kaiba na kaagad ang pananaw. Pero yung binibilinan ni San Pablo na sa mga matatandang namamahala sa inyo, yan yung mga tinatawag na mga Christian elder. Amen? Kaya ibang-iba yan sa mga elder ng mga Hudyo nung araw sa panahon ng Panginoong Yesus. Yung mga Christian elder, yan yung may karunungang mula sa Diyos, mga mature Christian. Amen? Yan yung mga masasabi nating mga tunay na tagasunod ni Kristo. Iisa lang mensahe ang dala-dala. Walang iba kundi kay Jesus. At yan naman ang layunin ng mga discipleship na binabanggit ni Pastor Simple, na mabihag ang lahat ng kaisipan tungo sa pagsunod kay Kristo. Kaya yung tunay na Christian elder, masunuri sa mga aral ng Panginoong Jesus yan. Amen? At salamat sa Diyos, yan yung mga nakatagpo ng tunay na kapayapaan sa Diyos. Kapag inalala niyo yung Psalm 23 verse 6, na ang sabi ron, tunay na ang iyong kabutihan at ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig ay sa akin tataglayin ko habang ako'y nabubuhay. At sa templo mo ako ay mananahan. Yan yung mga elder ng Christian na parang hindi na iniintindi yung bahay. Parang ibig ay lagi sa templo ni Lord. Parang manghang-mangha sa kagandahan ng Diyos. Amen? Yan yung mga naliwanagan, nabuksan ng kaisipan, natutong magpahalaga ay sa bagong buhay na kaloob ng Diyos. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, elder ka ba? Tatanda mo, sa simbahan, hindi lamang yung mga board of director ang elder. Merong mga elder sa church na dahil matanda na talaga sa edad. Meron namang elder na matagal na sa gawain. At yung mga elder natin, mga board of directors. Pero tatandaan mo, kay elderman, kay youngster, iisa lang ang calling nating lahat. Amen? To make disciples of all men.
Amen? Turuan silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ni Kristo. At yan yung mga bukas na mga isip, natutong magpahalaga ay sa salita ni Lord. Natutong magmahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi lamang yung Matthew 16:33, kundi meron, tatandaan natin, meron John 14:21, na ang lahat ng tumatanggap at nagsasagawa ng aking mga utos ang tunay na umiibig sa akin. Yun ang tunay na nagmamahal sa Diyos, manggagawa ng mga salita. Amen? Yan yung mga merong, pagka sinabing elder in the church, kakaiba ang sigla niyan. Kakaiba ang sigla. At punong-puno yan ng pag-asa ay kay Kristo, hindi sa kung anong bagay. Amen? At sa mga elder, na mga Christian elder, nahahayag yung kakaibang bait, kakaibang kabutihan, hindi lamang sa loob ng tahanan, hindi lamang sa simbahan, kundi sa buong barangay. Kilala yan. Kilala yung kanilang good moral standing. Na kapag ka nabanggit ang pangalan niyan, si ganito, naku, mabait yan, mabuting tao yan. Yan yun yung kagaya-gaya ang buhay. Hindi ko alam kung ganyan nga ang buhay ninyo. Pero yan ang standard ni Lord. Kung ibig mo matawag na elder of the church. Amen? Ngayon, kung ayaw mo maging elder, di okay lang. Pero yan ang tama. Yan ang design ni Lord sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? At yaan, yung mga elder na binabanggit ko, yaan yung inatasan ni Pedro na sa mga matatandang namamahala sa inyo, ako'y nananawagan. Yaan yung pinananawagan ni Pedro na, kasi alam niyo kung bakit, ang simbahan sa panahon nila Pedro, ang simbahan, pagkawala ng Panginoong Hesus, dumating ang mga asong gubat na ang dala-dala ay mga kung ano-anong mensahe. Hindi naman nakabatay kay Kristo. Mga walang kabuluhang aral, magdarayang aral na nakabatay lamang ay sa mga minanang aral, mga sabi-sabi. Wala namang pundasyon at hindi nasasalig sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa mga panahon na ganyan, kailangan ng tunay na leader. At si Pedro ay kilala sa pagiging unang disipulo ni Kristo. Amen? Kaya kung meron mang marapat sa ganung gawain, ang shepherd natin talaga, ang punong pastol, ay ang Panginoong Hesus. Pero meron siya mga itinalaga bilang mga under-shepherd. At yan, sa mga under-shepherd, pangunahin dyan si Pedro. Kasi si Pedro ay unang tinawag bilang mga disciples. Siya yung isa sa 12 at nandun siya sa tinatawag na inner core. Malapit na malapit kay Jesus yan. Amen? Kaya yung authority na kay Pedro talaga. Kaya ang sabi niya, sa mga matatandang namamahala sa inyo, hindi gaanong madali ang pamamahala, mga kapatid. Ako, nung araw, nariringgan ko si Sister Ria, nung maglagi siya rito sa Good Morning Jesus. Siyempre, laging ikaw yung nakikita umaga. Tuwing umaga, ikaw na lang makikita. Hindi mo may iwasan yung itaas ka ng mga mananampalataya. Kung ayaw mo man o gusto, itataas at itataas ka talaga. Tapos lahat na ng responsibilidad nasa sayo na. Kaya sabi niya, nakakapagod sa taas. Dama ko yun, mga kapatid. Alam ko yung damdamin na ganyan. Kaya sa mga tagapamahala, bilang mga mananampalataya, wala tayo ibang gagawin kundi yung Hebrews, haba kasi nagsasalita si Pastor Simple, yung Hebrews 13, sa Hebrews 13 na pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sapagkat sila ay may kroong katungkulan na magbantay sa inyo, at sila ay mananagot sa Diyos sa katungkulang yan. Kung kayo ay pasasakop, magiging masaya sila sa paglilingkod. At yun ay kabutihan nating lahat. Pero kung kayo ay hindi pasasakop, malulungkot yung ating mga tagapaglingkod at yun ay hindi makabubuti sa ating lahat.
Mga kapatid, kaiba yan mga kapatid. Kaya tatandaan natin si Pedro ay siya yung binabanggit ni Pastor Simple kanina na bagamat nasa taas, nasa inner core ni Jesus Christ, pero siya rin yung nag-denied kay Jesus ng 3 beses. Kaya nabanggit ni Pastor Simple na 3 beses din siyang tinawag para pakanin ang mga tupa. Alagaan ang mga batang tupa para kalingain ang kawan ng Diyos. Yan naman ay sinabi rin ni San Pablo na ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang mga kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Sila ay binili ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo at inilagay sa inyong pangangalaga ang kawan. Ang naglagay ay ang banal na Espiritu. Kaya tatandaan natin si Pedro na nag-iinggan sa mga elder para mga siwa sa kawan, siya mismo ay natuto din doon sa ating head shepherd, sa ating chief shepherd. Walang iba kundi yung ating Panginoong Hesus na ating tanging master. Amen? Siya ay na-nurture, na-encourage, na-train ng Panginoong Hesus mismo. Kaya alam na alam ni Pedro kung ano ang biyaya ng tamang pagkatuto. Alam niya rin kung paano ang delikadong kalagayan ng makinig sa mga false teacher, mga false prophet, na ang mga aral na dala ay hindi naman palapit sa Diyos, kundi palayo. Kanina nabanggit ko yung mga elder ng mga Hudyo. Maganda sana ang direksyon, kanila pa rin ang tao. Sabi nga ni Minister Jerry nung kahapon, pero sa dami ng idinagdag nila sa mga katuruan, maraming mga tradisyon, maraming rituals, maraming seremonya, imbis na malapit sa Diyos ang tao, nalayo. Kaya unawain natin to. Ang tunay na elder, palapit sa Diyos ang yakag. Amen? Paano niyong aakayin ang inyong mga mahal sa buhay, palapit sa Diyos. Laging palapit sa Diyos, mga kapatid. Kaya alam ni Pedro kung paano, kung gaano kahalaga yung tinatawag na sound doctrine. Kailangan tama ang aral. Huwag lalampas sa nasusulat. Kung ano ang nakasulat, yun na yun. Kahapon merong nag-message sa akin. Kung ano raw ba yung aking opinion doon sa ang pag-awit ay double prayer. Ang praising and worshiping ay double prayer. Kayo ba? Biblical ba yon? Kasi delikado yun. Kailangan unawain mo, nakasulat ba yun? Lagi ko naririnig yan, lalo na sa mga worker, sa mga pangangaral. Walang ganyang talata sa Biblia. Meron, basahin niyo yung awit 69, verse 30-31. Na kapag ikaw ay nag-aalay ng papuri at pag-awit kay Lord, ang Diyos ay lugod na luluwalhati, na mamagnify ang kanyang pangalan. Sa ganitong diwa, para ka naghahandog ng isang toro at naghahain ng isang baka. Maaring doon galing yon. Kasi kapag ka tinanggap mo yon na ang worship o ang praise ay double prayer, baka magpe-praise ka na lang, kaawit ka na lang ng aawit. Tapos hindi ka na magpe-pray. Kasi double prayer na yung ginawa mo. Mga kapatid, huwag lalampas sa nasusulat. Alam ni Pedro na ang kahalagahan ng sound doctrine, mga kapatid. At huwag tayong lalayo ron. Ang sabi na Colossus 2 verse 8, mga magdaraya at mga walang kabuluhang aral, nakabatay lamang ay sa mga isipan ng tao, mga imbento. Kailangan nandun tayo sa nasusulat. At sa 2 Peter 1:10 hanggang 15, isinulat ko nga rito, tingnan nyo. Ang sabi rito, mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos
Magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Yung aking nabanggit tungkol sa praise at saka sa prayer. Aral natin sa LTI. Equally important. Praise, prayer, and study. Kailangan maging sanay ka sa tatlo. Kapag dalawa lang, kulang ang aral mo. Nakuha niyo po? At ako'y naniniwala ng lubusan ron. Sa ganitong paraan, yamang kayo ay matatag na sa kalagayang ito. Upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo ay maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ko binabasa ganito, sabi ni San Pedro, bagamat alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, gayon man ay lagi ko rin kayong paalalahanan tungkol dito. Nagpasya si Saint Peter, si Pedro ay nakapagpasya na sa kanyang buong buhay. Wala siyang gagawin kundi paalalahanan kayo, turuan, aralan. Kasi tayo ay nakatakdang lahat na makasama ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. Para dumating man ang panahong yon, matagpuan tayong walang batik, walang kapintasan. Amen? Kaya patuloy tayo nagpapaalalahanan, nagtuturuan ng tungkol kay Kristo. Walang iba. Si San Pablo nakapagpasya na wala ko ipapangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Yan lang ang tanging topic, lalo na ng mga elder. Nakuha niyo po ba? So, sabi ni San Pedro, minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan, samantalang ako'y nabubuhay pa. So habang nabubuhay si San Pedro, pinagpasyahan niya na wala ako ipapangaral sa inyo, wala ako ipapaalala sa inyo, kundi ang mga salita ni Kristo. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito. Ano na to? Malapit na. Sabi niya, alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito. Ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako man ay sumakabilang buhay na. Sa kanyang katandaan, nagpasya siya na wala siyang ipapaalala sa kanyang mga tinuturuan kundi ang salita ni Jesus. At kahit na ako'y sumakabilang buhay na, titiyakin kong maalala pa rin ninyo. Pero mo yan, ako iniisip kong sumakabilang buhay na paano niyang gagawin na ipaalala niya ang mga salita ni Kristo sa bawat isa. Magmumulto ba? Hindi kasi ako naniniwala sa multo. Pero sabi niya, kahit na ako'y sumakabilang buhay na, mga kapatid, ang mahalaga lang ron, maintindihan nyo kung gaano kahalaga ang sound doctrine at pagsasagawa nito. Mga kapatid, at habang lumalapit ang panahon ni Pedro, didiretsahin ko na sa kanyang kamatayan. Ayon din naman sa ipinahayag sa kanya ng Panginoong Hesus. Habang nalalapit yung kanyang panahon, habang papaikli ng papaikli ang kanyang buhay sa lupa, tinitiyak niya na ang lahat ng mga lumago sa pananampalataya, mga gumulang, kailangang nakatuon doon sa pagpapatuloy ng Ministry of Reconciliation na gawain ng Panginoong Hesus. Hindi lamang pag-akay ng kaluluwa, panumbalikin ng mga tao sa Diyos, kundi maalagaan ang kanyang mga tupa. Amen? Mapakain ng tama, maingatan, maalagaan, at maproteksyonan mula sa mga asong gubat na naglipana sa sanlibutan. Mga kapatid, hindi man natin nararanasan sa Pilipinas yung binabanggit ni San Pedro. Pero tandaan mo, napakaraming lugar kahit sa kapanahon na natin na napakadelikado ng pagiging manggagawa ni Lord. Marami ang hindi tumatanggap sa ating mga aral. Kaya nga sabi ni San Pablo, sabi ni San Pablo, ipanalangin nyo kami sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Amen? At kaya si San Pedro ay direktang nagpahayag, kayo na mga matatandang namamahala, nakikiusap ako sa inyo bilang matanda rin katulad ninyo. Amen? Napangalagaan ninyo ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo ng Banal na Espiritu. Pakanin, alagaan, ingatan.
Napakahalaga ng gawain ng mga pastol, mga under shepherd, ang mga tupa, ang mga mananampalataya, katulad ng mga tupa. Paglalaroan lamang yan ng kaaway kapag walang tamang gabay. Kaya hindi pwedeng sarili-sarili ang buhay. Kailangan nasa kalipunan, nasa kawan. Nakuha niyo po ba? Kaya ang mga elder, yan yung mga tunay na tagasunod. Aral kay Kristo. Amen? Pero tandaan ninyo, nawa ay mapansin ninyo na si San Pedro ay nagpakilala sa mga matatanda na nangangasiwa sa inyo. Nananawagan ako bilang isa ring matanda na katulad ninyo. Kababaan loob yan, mga kapatid, na dapat ay hindi naaalis sa lahat ng manggagawa. Kababaang loob. Tandaan natin, si Pedro ay may ituturing mo na pangunahin sa lahat ng apostol. Pangunahin. Wag na nga, kasi siya yung speaker eh. Kadalasan siya yung speaker ng mga apostol. Kaya yung kanyang closeness, yung kanyang pagiging malapit sa Panginoong Yesus, pwede mong ituring na ikaw ay higit na importante kaysa ron sa ibang mga mananampalataya, kaysa ron sa ibang mga kasama mong mga disciple. Pero in-identify ni San Pedro yung kanyang sarili bilang matanda rin katulad ninyo. Pinapahayag sa atin na ikaw, ako, tayong lahat, iisa. Pare-pareho lang tayo ng standing kay Kristo. Nakuha niyo po ba? Kailangan lang talaga ng mga may namamahala. Pero sa ating individual, personal na ugnayan sa Diyos, pare-pareho lang tayong lahat. Habang ikaw ay pinadadakila ng Diyos, lalo kang magpakababa. Amen? Kaya, salamat, tatandaan natin, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kahit na marami kang pera, kahit na ikaw ay higit na maputi sa iba, kahit na ikaw ay mas maraming aral sa Biblia, hindi mo pwede i-compare ang sarili mo. Lahat, kahit na walang alam yan, pare-pareho lang tayong kay Lord. Kailangan ang bawat isa ay makaabot sa hangganan. Kaya kailangan natin ang pangangalaga ng isa't isa. Amen? Malaki yung pananagutan natin. Siguro matatanong mo, anong pakialam ka? maraming ganyan ang isipan di ba? Para bang napakabigat sa kanila ng pagiging pastol. Pero tatandaan mo, tinatawagan tayong lahat ng Diyos na tayo ay mga siwa. Magi tayong kapakinabangan sa buhay espiritual ng bawat isa. Alagaan natin ang pamilya ng Diyos, lalo na ang Compi family. Sabihin ko ng bagi kang serious at laging gagamitin mo yung iyong konsensya. Amen? Yung budhi natin, kailangan panatiliin mong malinis yan. Si Pedro, ang pinapakita sa atin rito ni Pedro, yung hindi gaanong madali na gawain ng nasa itaas. Amen? Katulad ng na-share ko sa inyo. Yung pwesto ni Pastor Alex, hindi gaanong madali yun. Ako nga, nung ako'y magbarangay captain, sa sekular na buhay. Ang pinamumunuan ko, wala pang 1.5 eh. Wala pang 1,500 na butante. Pero, ako'y tumanda doon sa kapal. Alam niyo kung bakit? Lahat ng problema nakasentro sa akin. Kaya maganda yung binabanggit ni Pastor Simple kanina na, Moises, masyado ka nagpapakaabala dyan. Pwede ka naman magtalaga. Hindi ko natutunan nung araw yun. Kasi namumuno ako, sarili ko lang. Salamat ngayon, tulong-tulong tayong lahat. Kaya salamat sa Diyos sa mga kaaral. Seriously, conscientiously, O Lord. At hayaan mo, malagay tayo sa ganyang kalagayan lahat. At tandaan natin, sa pamumuno, lalo na sa simbahang Kristiyano, dadanas ka talaga ng mga sakit dyan. Maririnig mo ang mga hindi magagandang opinion, critics. Halos nagkakapare-pareho na. Parang hindi na nababantayan ng mananampalataya. Paninira na rin eh. Meron talagang suffering ang mga leader.
Merong sa ibang lugar, yung persecution matindi. Salamat na lamang tayo pagkaluwag-luwag ng buhay natin ngayon. Amen? Pero yan ang nagdala kay Pedro, yung kanyang deep concern, yung kanyang malasakit, mataas na pagmamahal sa simbahan. Yun ang nag-motivate sa kanya para panawagan ang mga elder na kayong lahat ng mga matatanda na namamahala. Ako'y nananawagan sa inyo. Ako'y nananawagan sa inyo na alagaan ninyo ang mga tupa. Amen? At ini-stress niya, binibigyan niya ng diin yung kanyang pagiging matanda din. Na alam ko yung inyong kinalalagyan. Naranasan ko yung inyong nararanasan ngayon. Dapat ay pakinggan ninyo ako at sundin. Ini-stress niya yun. Lahat ng authority na kay Pedro, mga kapatid. Pero ang mahalaga, kahit na siya ay nando sa itaas, siya yung nananawagan, siya rin ay handang gumawa. Nakuha niyo po? Walang bidahan. Hindi mo pamumunuan ng kawan na ikaw ay isang Panginoon, bossing-bossing. Kundi isang uliran. Amen? Ikaw yung magandang halimbawa. Lead by example. Kaya ako napagod sa pamumuno sa barangay nung araw. Ultimong paghahalo ng simento kasama ako. Maniwala man kayo o hindi. Pero alam nyo, wala na ako sa pwesto. 13 taon akong naging kagawad. Nakatira na ako rito sa Kompi, binuboto pa rin ako ng tao ron. Reward yun ni Lord. Nakuha niyo po ba? Makikita mo na iningatan ng tao yung pagpapahalaga mo sa kanila, binabalik nila yung pagpapahalaga sa iyo. Ganon din sa atin. Mga kapatid, walang bago ron. Kaya walang masasayang sa iyo. Magikang isang mabuting pastol ng iyong kawan. Saan ka man ma-assign. Kaya salamat. Ngayon, kababago lang natin ng mga assignment. Hindi ko alam kung paano. Sabi ko nga sa inyo, marami akong kakulangan. Pero abot ng aking kaya, maliliit na kaalaman, gagawin ko. At hindi ako kagagalitan ng kawan, mga kapatid. Kaya makapamuno tayo na dumating ka at umalis na ang lahat ay nasa ayos. Masaya lahat, masiglang, nananalig, at nagtitiwala ay sa Panginoon. Tatandaan natin, si Pedro hindi lamang matanda na kagiliw-giliw ang buhay, kagaya-gaya. Kundi siya rin, sabi niya, nakita ko ang lahat ng paghihirap ni Jesus. Eyewitness si Pedro. Kaya lahat ng authority nasa kanya. Nakita niya kung paano ang pagpapahirap kay Jesus, kung paano siya ay binastos, nilait, hinamak, lahat. Hanggang sa kamatayan sa krus. Kita lahat ni Pedro yun. Kaya pakinggan ninyo ako. Maniwala kayo sa akin. Sundin ninyo ako. Idinidiin ni Pedro yun bilang isang matanda rin katulad ninyo. Katulad mo, Brother Ernie. Iba mga kapatid. Kapag ngayon, hindi man natin nakita si Jesus, talagang sobrang develop yung pagmamahal na ating nararamdaman. Maging hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita si Jesus. Pero ang pagsunod natin sa Kanya, kakaiba na. Masasabi ko bang eyewitness na rin tayo? So, tatandaan natin, kung papaanong si Pedro ay isang matanda, ako'y matanda na rin. Pero kay bata ka pa, lumugar ka doon sa ugali ng asal ng isang matanda. Responsible. Amen? Huwag kang mag-isip bata, hindi magandang buhay yan. Hindi yan ang buhay ng Kristiyano. Magita yung mga bata, walang malay sa kahalayan, bagkos ang ating kaisipan ay ganap sa kabutihan. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Tatandaan natin, sabi ni Pedro, hindi ko lamang nakita ang mga paghihirap ni Kristo, kundi umaasa ako na makakasama ako sa kaluwalhatiang darating sa nalalapit na panahon. Kayo ba yung rin ang pag-asa ninyo? Si Jesus ay dadating. Babalik at babalik. Yan ay tala ng maraming tala ng Biblia. At yan rin ang pag-asa ko. Kaya, grasya niya na tayo naligtas. Grasya niya rin ang umaakay sa atin upang tayo makapamuhay ng matuwid, marangal, malinis, kaibig-ibig. Hanggang sa muling pagparito ng ating dakilang pastol na tagapag-alaga, hindi lamang ng ating kaluluwa, kundi lahat ng ating pangangailangan. Sagot niya, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Sabi nga dito sa 1 Peter 5:4,
At pagparito ng Panginoong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Napakagandang pangako ng Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga. Nawa po yung aming napakinggan ngayon sa umagang ito ay nagdagdag muli sa kaalaman patungo po sa inyo. At ang buong maghapong ito, alam namin, Lord, nakasama po namin kayo, kaya magiging matagumpay po. Salamat po. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy